Isang malakas na palakpak muli para sa ating Panginoon. Praise God. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang Banal, maraming salamat po sa oras na ito. Patuloy po na ang Banal na Espiritu ay siyang malayang kumilos sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Kayo po ang siyang maging tagapagturo namin. Bubuksan namin ang aming puso at isipan nang sa ganoon, Panginoon, makatanggap kami ng mga makabagong katuruan galing po sa inyo, Panginoong Hesus. Kayo po ang siyang mahayag, kayo po ang siyang maging guro namin. Gamitin niyo ang mensahero bilang tuntungan ng inyong salita. At ang mensahe ay mas lalo kaming mapalapit sa inyong presensya. Salamat po. Ito po isamot dalangin namin, punong-puno ng napakalaking pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen. So the title of the message is, God can make much of what we offer. Yung sinasabi sa Tagalog, malaki raw ang magagawa yung mga bagay na iniaalok natin, ini-offer natin sa ating Diyos. Sa John chapter 6, verses 1 to 14, ito po yung ating context na pagsasaluhan natin. Verse 1, after this, Jesus crossed over to the far side of the Sea of Galilee, also known as the Sea of Tiberias. Verse 2, a huge crowd kept following him wherever he went because they saw his miraculous signs as he healed the sick. So obviously, pag tinignan natin, tingnan nyo ng araw, wala naman mga Facebook account, wala naman mga Instagram, pero ang daming followers ni Jesus Christ. How about today? Di ba? Kailangan pa natin maggamit ng Facebook ngayon para maraming followers ka, marami kang viewers. Pero obviously, pag tinignan natin, si Panginoong Jesucristo nung panahon niya, very sick, na siya, famous na talaga siya. Maraming sumusunod sa kanya. Sabi rito, huge crowd of people keep following him. Why? Because, na-discover ko talaga na kapag tayo nakilala natin si Yesu Cristo, there is something about Jesus. Yung parang namamagnet tayo. Naranasan niyo na ba yun? Naranasan niyo nang na-in love? Parang in love eh. Kung in love tayo sa kapwa-tao natin, tayo pag na-inlove kay Jesus Christ, ganun din, gustong-gusto natin na makakasama lagi, maririnig natin ang boses ng Panginoong Jesucristo. And that is why, huge crowd, marami silang mga pangangailangan that time. Maaring itong verse na ito, pag tinignan natin, maraming sumusunod kay Jesus Christ, yes, kasi may pangangailangan sila. Ano pangangailangan nila? That they were hungry. Gutom sila lagi. Kaya yung iba, sa dami ng miracles na nakita nila, patunay talaga nakikita nila si Jesus Christ. Oo, totoo. Maraming mirakulo nagagawa ito si Panginoong Jesucristo. At susunod kami kasi napupunan yung pangangailangan ng aming mga tiyan, sigmura. Pero after that, hindi lamang po yan ang purpose. Sa verse 3, then Jesus climbed a hill and sat down with his disciples around him. For it was nearly time for the Jewish Passover. So sabi ng passage, habang maraming sumusunod kay Panginoong Jesucristo, pumanik siya ng burol at doon siya naupo, doon siya nagsimulang magturo kasama ng kanyang mga 12 disciples. And even the huge crowd, yung maraming tao. Imagine natin, nung araw wala namang microphone, wala namang lapel. Buti nga ngayon may lapel eh. Right? Paano makapagturo ang Panginoong Jesucristo nung araw? Pag tinignan natin, ang daming tao. Paano siya makakapagsalita na maririnig ng maraming tao? And pag tinignan natin yung passage, pumanik siya ng burol. Why he was climbing the hill? One of the purpose is para marinig yung boses niya ng maraming tao. Siguro ako, mag-message ako ng 1 hour, di ba, aantokin na kayo. Baka maiinip na kayo. Pero dito po sa passage, si Jesus Christ po, from 3 p.m. to 6 p.m. onwards, doon sa umaga na siyang kanyang paglalakbay, ministry niya, nagpipreach po siya. Nagtuturo si Jesus Christ. Paano nangyari yan? Pagod na pagod yung kanyang mga disciples. Verse 5, Jesus soon saw a huge crowd of people coming to look for him, turning to Philip. Eto nga yung tinanong niya kay Philip, where can we buy bread to feed all these people? Sa verse 6, pag tinignan natin, he was testing Philip, for he already knew what he was going to do. Ano reply ni Philip? Verse 7, Philip replied,
Even if we work for months, we wouldn't have enough money to feed them. Sabi ni Philip, kahit na naman yung isang buwan na sweldo, no, yung wages for 1 month, hindi makakasapat pag pinakain nila yung napakaraming tao. Hindi kaya. And you know what? Tama din naman si Philip. Kung tayo nasa lugar ni Philip, pag nakita natin yung maraming tao, di ba? Tama. Hindi kaya naman talaga eh. Tayo, kailan lang tayo nag-youth camp? For almost 50 person lang, pati yung mga umattend ng youth camp. Yung ating nasa food committee, di ba? Hirap na hirap din sila magluto talaga. Makikita mo talaga, hirap na hirap sila sa pagluluto, pag-aasikaso ng mga hihiwain, yung mga isasalang, yung mga hahaluin, lahat yun. And how about this passage? Sabi rito, 5,000 men excluded children and women. Approximately, pag binasa niyo yung passage, it was approximate 12,000 ang lahat, ang total, ang dami. So meron 12 disciples si Jesus Christ na mag-aasikaso sa lahat ng tao na yon. By the way, palakpakan nga natin yung mga food committee natin. Palakpakan natin yung food committee natin. Pinapalakpakan sila ha, sa totoo lang. Ang hirap magluto, ang hirap mag-asikaso, hindi madali. Sino mga nanay dito? Nanay. Di ba ang hirap mag-isip ng lulutuin para mamayang gabi at saka para bukas? Stressful yan eh. Kaya dapat ini-upgrade natin, pinapalakpakan natin sila. So tuloy natin. Verse 8. Then Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Ito naman si Simon, yung kapatid ni Simon Pedro, si Andrew, nagpresenta naman. Anong presenta niya sa verse 9? There is a young boy here with 5 barley loaves and 2 fish, but what good is that with this huge crowd? Parang sinasabi ni Andrew, di ba? Meron ditong isang bata, may baon na 2 isda, 5 tinapay. Inirekomenda. Naranasan niyo na ba kung minsan, siguro na elementary kayo, high school kayo, may mga baon tayo sa eskwela, di ba? Hindi may baon ka ngayon. Sasabihin ng teacher mo, kasi may mga classmate tayo na walang baon eh. Sasabihin ng teacher, sino rito ang may sobrang baon? Taas ang kamay. Anong ginagawa natin, di ba? Ituturo mo yung katabi mo, ma'am, eto, may sobrang baon to. Samantala ikaw, may baon ka naman. Nagbahilig ka magturo, no? At irerekomenda mo yung pagkain niya para maubos. Actually, meron naman talaga siyang baon, yung bata. Pero dito sa passage, pag tinignan natin, is it true that this young boy alone, siya lang ang talaga may baon ng tinapay at saka ng isda? Sabi ko kanina, excluded talaga. At kitang-kita natin sa passage talaga, yung during the time of Jesus Christ, ang binibilang talaga mga kalalakihan lang. Mga kalalakihan, alam niyo, palakpakan natin mga men's natin dito. Yes. Nag-inis po sila kahapon dito, nag-ayos sila dito sa church natin, preparing for DVBS para bukas. Malamig yung aircon natin, di ba? So marami tayong mga men's na masisipag, mga matipuno, malalakas ang kanilang mga katawan, mga lalaki talaga na masasabi natin, na maaasahan natin dito sa ministry ng ating church. Palakpakan natin sila, palakpakan natin. Pangunguna ni Brother Del. So itong si Philip at si Andrew, nakita nila talaga na imposibleng mapakain yung ganong karaming tao. At totoo naman talaga tayo, di ba? Pag kami nakita kang pagkain nga, konti lang isinain. Pag kakasya kaya, hindi kakasya. Konti eh. You know what? Impossible things. Dito natin makikita yung kamay ng ating Panginoong Jesucristo na gumagawa, kumikilos, nagtatrabaho. Pag imposible sa paningin natin, asahan natin, posible kay Panginoong Jesucristo yan. Sabi nga, impossible things where Jesus starts. Impossible things where Jesus expertise. Yan yung kanyang expertise eh. Yung mga imposibleng pangyayari sa buhay. Yung mga bagay na magpapaalala sa atin para hindi ka give up, para hindi ka sumuko. Di ba? Dumarating sa hangganan tayo minsan, parang nandun ka na sa pader, sa hangganan ng buhay mo, wala ka ng pag-asa. Pero you know what, mga kapatid? Ang Panginoong Jesus, ang trabaho niya, ang ministry niya, hindi siya nagbibuild ng wall. Jesus always build bridges. Bridges for you and for me, so that we will be able to know God, who He is. Palakpakan natin si Jesus nga. Hindi tayo para sumuko, huwag tayo sumuko. The thing is, ang pinakamaganda pa, the moment na nandun tayo sa pinakahuling barahan natin sa buhay natin, o huling hiritan natin sa buhay natin, mas lalo tayong magtiwala kay Jesus. Kasi meron siyang kayang gawin na hindi natin kaya.
At sa paningin pa nga lang natin, hindi na natin kaya eh. Paano pa tayong gagawa? Kung sa paningin pa lang, sa isip mo, hindi mo na kayang gawin, pero si Jesus, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Why? Because He will make a way when there seems no way. Parang end up na, di ba? Parang dead end na. Minsan, di ba, pag nagmamaneho ka, ako minsan nararanasan ko pag parang kung ibangga sa isang matibay na pader yung sasakyan, boom! Parang impact talaga. Maraming mga road rage kayo, di ba, nakita natin, yung total wreck. Parang gano'n, minsan, yun ang gusto kong maranasan lagi sa Panginoon. Yung parang yung impact mo sa pakikipagrelasyon mo sa Panginoon, ang lakas ng dating. Di ba, pag nanliligaw tayo, mga kalalakihan, pag nanliligaw tayo, ang forma mo talaga para madiskarte mo yung babae na gusto mo ligawan eh. Gusto mo talagang malakas yung impact mo malakas yung dating mo Pero iba pala yung malakas ang dating. Malakas ang dating ng kilikili. Yun ang nakakahiya. So, the young boy, ang sabi rito, verse 10. Continuation po ito ng part 1 kanina. Tinutuloy ko lang po. Verse 10. Ang sabi rito, tell everyone to sit down, Jesus said. Ang sabi ni Jesus, huwag kayong mabagabag, huwag kayong mabalisa. Paupuin ninyo ang mga tao sa damuhan. So they all sat down on the grassy slopes. The men alone numbered about 5,000 men. So kinuha ko isang passage sa Luke. Sa account ni Luke, ito yung account ni Luke. For there were about 5,000 men there. Jesus replied, tell them to sit down in groups of about 50 each. Ito yung sinasabi ko, inutusan ni Jesus Christ yung mga disciples niya. Unang utos, i-group niyo sila into 50. So 12 disciples, remember, 12 disciples lang, ang hirap nun Ang hirap nun. The good thing is, the disciples alone, they were obey Jesus Christ. Sumunod sila. Wala pang miracle Wala pa pong miracle. Nakarecommend na ng isang batang lalaki na may dalang tinapay at isda, si Andrew. Now, ang sabi ni Jesus Christ, i-grouping niyo sila. For 12,000, kasama yung mga bata at saka mga kababaihan, ang dami nun. Aabutin talaga sila ng ilang oras bago nila i-group ng tig-50 yung mga tao. At napakahirap nun, hindi po madali. Sabi ni Lord, alam ko, gutom na kayo, at yung gutom ninyo, kung susunod kayo sa akin, matutugunan ko ang pangangailangan ninyong lahat. Bakit? Basahin nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Yan ang ating Panginoong Jesucristo. He is a God of order. He is a God of systematic. He is a God of structure. Sa mga trabaho lang natin, pag wala kang orderliness, wala kang system, magulo Tama? Hindi may mga opisina rito. Yun lang ayos ang table mo Pag pumapasok ka, di ba? Hindi mo nga maayos-ayos, ang gulo Pero kung ikaw ay meron kang orderliness, just like Jesus Christ, paupuin, hatiin sila sa tig 50 katao, kakain silang lahat. Basta't sumunod lamang kayo. So pagka naka-Jesus tayo, even us, nananampalataya kay Kristo Jesus, meron tayong kaayusan na matatamo sa bawat isa. Ang mahilig kasi sa atin minsan, nagmamadali tayo. So don't rush the process. You have to go on the process. Kung kinakailangan dumaan tayo sa process na ang gusto ng Panginoon sa atin, ganyan talaga, mayroong konting dusa, may konting hirap, may trials talaga, may hardship talaga may obstacle naman talaga buhay. Go! Why? Because if you rush the process, you will ruin the result. Ang mangyayari sa resulta wala, windang-windang ka. Pero pagka dumaan ka sa proseso na gustong gawin sa iyo ng Panginoong Jesucristo, pag ginawa mo yon, yung process na tatahakin mo, magiging maayos po ang buhay mo. Let's clap on the land kay Jesus Christ. Maraming ganyan, di ba? We have to learn to wait. Kailangan din natin. Kasi minsan, lalo mga Gen Z rito, mga kabataan, okay, magmamadali na kapag kinikilig-kilig na kayo, ayaw nyo na makinig sa mga magulang ninyo. Always remember, pakinggan ninyo yung mga sinasabi ng magulang ninyo. Huwag yung konting kilig lang, bumibigay na kagad kayo. No? Kasi pogi, kasi pareho kami ng kulay, pareho yung mga life namin Nung araw ba, natatandaan nyo yung araw, may pinipirman tayo Islam book. Sino wala na umabot yata rin. Islam book, taas ka ma. Yan, may mga inabot dito. Kasi yung Gen Z wala nang ganyan, hindi na uso yan sa Gen Z. Right? Sa Gen Z, pag may nag-pop up lang sa cellphone, pup, pup. Kinikilig. Sabihin na, bakit ka kinikilig? Hindi mo alam, kinikilig na pala. Hindi, meron po kasing Shopee na delivery, na-amaze lang ako. Sabi ng babae, Shopee, hindi Yung pala kinikilig na sa lalaki. Why we are surprising lagi? Makikipagrelasyon tayo sa isang
isang relationship na hindi hayag. Tago ng tago, nabubuk rin naman. Tama? You know, when we have a relationship with Jesus Christ, you are in the light, not in the dark. Ano ibig sabihin? Yung inyong lingkod, best talaga binigay ng Lord. Dahil yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa na nakilala ko ay misis ko. No? Palakpak naman kayo, palakpakan nyo naman eh. Hindi bola yon, totoo yon. No? Di ba? Ina-express lang natin yung light, not in the darkness. Tama? Bakit? Tini ang perfect ng Lord. Binigay niya ako ng asawa na napakahaba ng pasensya. Napakahaba ng kaunawaan. Right? Lahat na yata na mahaba na sa kanya. Okay? Lahat na mahaba. Kaya naman nandito ang inyong lingkod. Nandito sa harapan nyo, nagsasalita dahil sa kahabagan ni Kristo Jesus. Why? Binigyan ako ng Lord ng partner ko sa buhay, ay tinangkilik din naman kung ano yung tinatangkilik ko. What do I mean? Yung ministry, nakasupport ng asawa. Mga asawang babae po, suportahan ninyo yung mga asawa niyong lalaki kapag may ministry sa church. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Baligtarin natin, yung mga asawa niyo ng mga babae, mga kalalakihan, suportahan naman ninyo yung mga women's natin. Because women of faith, nakita natin, diyan nagsisimula ang miracle ng Panginoon. Amen? Even the children, yung mga anak natin, tingnan mo nga yung katabi mo, kung may anak ka dyan malit, huwag mong mamaliitin yung anak mo, bata lang to, wag. In this passage, makikita natin sino ang ginamit ng Panginoon para matupad yung miracle. It is a young boy na walang kamuwang, walang sa buhay niya, na pumunta lang siya ron, sumunod siya sa nanay niya, at eto ngayon, kinuha yung 5 tinapay, 2 isda, at pinakain yung napakaraming tao. What a miracle na ginamit ng Panginoon sa mga tao na akala mo walang bilang, discounted, only 5,000 men counted dito sa passage nito. Pero nakita natin, young boy, discounted po sila sa passage. Pero, ginamit ng Panginoon. That's why, don't think, yung katabi mo, yung kapartner mo, walang pag-asa, walang kamuang-muang sa buhay. Gagamitin ng Panginoon. And even in this church, nakala nyo, pastor magaling, hindi po. Lahat tayo may bilang kay Kristo Jesus, tandaan natin yan. Lahat tayo may pakinabang sa mata ng Diyos. Supporting the assignment that God has for you. Yun yung maganda. So, supportahan yung mga asawa nyo. Why? Because pagka yung tao na sa palagay natin, walang bilang, walang kwenta, sila yung mga tao na gagamitin ng Panginoon to multiply for what He has. Kung ano meron sila. Dito sa ating lahat, hindi ko alam kung ano yung mga dala yung baon. Just like the young boy. May baon yung bata eh. Tayong lahat dito, may kanya-kanya tayong baon. Ang tanong is, willing ka ba na ipagamit sa Panginoong Hesukristo yang baon mo para i-multiply ng Lord? The more that you keep it, hindi mamumultiply ng Panginoon yan. But the more you offer it, i-multiply ng Panginoon kung ano meron ka. Palakpakan natin sa Panginoong Kristo. Wala dapat benchwarmer. Ibig sabihin, walang benchwarmer. Walang mananampalataya na simba, upo, uwi. Benchwarmer tawag doon eh. Nung araw, basketball, di ba? May mga tinatawag. Benchwarmer yan, bangko yan eh. Bumubutas ng sili yan. Sa mananampalataya sa atin, dapat hindi tayo ganun. Magamit tayo ni Jesus. Ang tanong sa atin ngayon, hindi naman yung possession lang natin ang gustong gamitin ng Panginoon. Dito sa passage, ginamit yun. Kasi yun ang pangangailangan ng mga tao noong panahon na yun. Tama? Alam nyo, ang isang bagay na gustong hingin sa atin ng Panginoon, yung ating availability. Not just only the ability. There is always a possibility na kapag ka availability mo, ini-offer mo sa Panginoon. Yung oras mo, yung talent mo, yung mga resources mo. Alam naman natin lahat ng resources natin galing sa Kanya, di ba? Bakit nga ipagdadamot natin? So napakaganda rito, whatever you offer to Jesus, hindi po masasayang. It will not in vain. Lahat ng bagay na ipinagkaloob mo, ini-offer mo sa Lord, hindi masasayang at hindi mawawala yan. Bagkos, imumultiply pa ng Panginoon dyan. At sa pagpapatuloy, God can multiply of what we offer. Yan yung part 1 ko kanina. Now, yung part 2 ko, ito yung karugtong. May disenyo naman talaga ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Maaring naghihintay tayo ng isang malaking miracle sa buhay natin. Yes. What if miracle is in your hands? Halimbawa, yung miracle pala, nasa kamay na natin, ay hindi natin alam gamitin eh. Ang moment pa nga minsan, yun nga, may baon siya, may baon ka rin naman, ang ituturo mo, yung katabi mo.
Ay sino ngayon ang na-multiply? Eh di yung katabi mo. The moment na tayo nag-offer na anumang bagay sa Panginoon, ang sabi rito, yan ang miracle, magmumula sa iyong kamay. Ang purpose natin sa ating mga buhay ay para ibahagi. Ibahagi na kung anong meron tayo. So that ang God naman, imumultiply niya sa atin. Tingnan nyo, pagka ang bulsa nyo, laging puno. Huwag niyong bawasan. Sabi ni Lord, laging puno ang bulsa mo anak paano kitang bibigyan pa? Pero once na puno ang bulsa mo at lagi mo binabawasan yan, ang gagawin ng Lord sa atin, pupunuin naman niya ito. Tama? Kaya nga sabi niya, yung ginawa ng kanang kamay mo, wag mo nang ipagmalaki sa kaliwang kamay mo. Dumaan lang yan lahat ng blessings. So gusto mong pagpalain ng Lord, gusto mong i-multiply ng Lord, bawas-bawas din minsan. Bawas-bawas din minsan. Try it. Try it. Subukan niyo. Why? Kasi sa panahon ngayon, kita nyo, babalik ko sa mga Gen Z. Sabi ng mga Gen Z, si Pastor, kami na naman ang topic, mga Gen Z. Mga Gen Z, makinig kayo ha. Ako naniniwala ako mataas at matayog ang mga pangarap niyo sa buhay. Yung pagtawag sa inyo ng Panginoon, mga kabataan dito, sa inyong buhay, your purpose is not just to make a living. Okay? Mga kabataan, tayo mga may edad na rin, di ba? Dumaan tayo sa buhay ng kabataan din. Akala natin, ganun-ganun lang ang buhay nung araw, no? Pero alam niyo may purpose ng Lord. It is not only for your living. Your purpose is to make you an impact. Yung sinasabi ko kanina, malakas ang impact dapat natin. Na meron tayong tamang relasyon sa Panginoon. Parang may magnet lagi. Mga tao ng araw, curious sila kay Panginoon sa Kristo. Kung ano yung tinuturo, naririnig nila. Something new, sabi nila. Kasi yung mga narinig nila mga katuruan ng araw, iba eh. Pero dumating si Kristo Jesus, may impact. Parang sa buhay din natin, may impact tayo. Yung meron tayong purpose, not to make impression. Hindi tayo nagpapa-impress sa tao. Sumayaw ka, di ba? Ang dami. Pag sumayaw ka sa TikTok ang daming viewers. Monetary pa nga minsan, di ba? Hindi naman masama yan. Hindi ko naman minamasama. Kaya lang, kung doon lang nakapokus yung buhay natin, sumasayaw ka, makakuha ka ng maraming viewers, saka followers, no! That is not the purpose of your life, kapatid. You must be the light and the salt of this world. Ang sabi ni Jesus Christ, dapat maging asin at liwanag ka ng sanlibutan. Pakitingnan mo yung katabi mo kung may alat pa. Ha? Maasim. Maasim. Maasim daw, maasim. Sabi may asim pa. Okay. Tama. Amen. Bakit, mga kapatid? Eto. Tandaan natin, dinisenyo tayo ng Panginoon for God's purpose, for His divine purpose. You are designed to make a difference. Lahat po tayo, difference tayo, may pagkakaiba tayo sa mundong ito. Hindi na tayo kasama ng mundo na ito. Right? Ano pa? We are designed to make an impact. Dalawa yon. Dinisenyo tayo ng Panginoon. Una, para may impact ang buhay natin. Hindi impacto at saka impacta ha. May impact. May dating. Yan ang gusto ng Panginoon. Naalala niyo ba, ako nung araw, mahilig akong manood ng basketball. Kasi nung araw, ang PBA nasa Ultra Alam mo yung Ultra sa Pasig. Tapos, minsan, Araneta Coliseum. Nagtatrabaho kasi ako noon, yung aming amo, to make the story short, siya yung Game and Amusement Board Chairman. So may mga free, complimentary ticket ako lagi, no? Pagka pumapasok ko sa Ultra, ako yung unang sumisigaw. Alam niyo naman talaga, makahinebra naman. Sino makahinebra dito? Di ba? Hinebra pan ako nung araw Hanggang ngayon, medyo na, sisigaw ka, di ba? Ang sarap sa bench. Pag nasa bench ka talaga, sisigaw ka talaga, Jaworski! Jaworski! Di ba? Tama? Iniidolo natin sila. Di ba? Idol natin yan. Sinisigawan natin yung mga tao na hindi ka naman sure kung mananalo. Tama? At minsan pag natalo, nakikipag-away ka pa doon. Right? Pag-uwi mo, sarado ka pa. Hindi ka naman sigurado rin sa tao. Pangatlo, hindi ka naman kilala talaga nung sinisigawan mo yung idol mo. Right? Pero pag kay Jesus tayo sumigaw, nakakasigurado tayo, kilala tayo ni Jesucristo. Sigawan na natin si Kristo, siguradong panalo tayo. Tama? Kasi nanalo siya rito Ipinanalo niya ang buhay nating lahat, yung kasalanan natin. Tinakpan ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Panalo tayo lagi kay Kristo. Pero pagka sumisigaw ka, para sa ibang tao, yun yung nakakatakot. Lugi tayo ron, may talo tayo. Tayo, kilala tayo ni Jesus Christ pagka tayo ay sumisigaw sa Kanya. God choose you and appoint you. Lahat tayo dito, may gamit tayo. Do not settle for loss or yung less, no? Huwag tayo pumokus.
mag-focus tayo dun sa much, much more blessings that comes from our Lord Jesus Christ. Kasi may purpose ang buhay mo, kapatid. Kasi importante ka. Alam mo na pag may purpose ang buhay mo, importante ka sa paningin ng Diyos. Ang lalim naman ng pastor. Anong ibig sabihin nun? Kasi nga maraming mga kabataan ngayon, akala nila, ang buhay nila gano'n lang, na-access sa mga walang kabagay-bagay na panahon, no, oras, o anumang pinagkakaabalahan nila, they are settling for less. Pero meron naman pala silang access doon sa much more blessings na dapat tinatamasan nila sa kanilang kabataan. Bakit concerned tayo? You know, yung mga kabataan talaga, tayo na, alam natin, sinasabi ng mga matatanda, papunta pa lang kayo, ano daw? Pauwi na, di ba? Pero ngayon sabi, pabalik uli kami dyan, pabalik kami sa pagkabata. Sabi nga naman, mga Gen Z, kasabihan nila eh. Di ba? Naranasan niyo ba mabash kayo talaga? Yung mga basher. Nung araw kasi, marami na rin basher talaga eh. Hindi lang sa mga social media, wala pa naman kasi yung araw cellphone eh. Alam niyo na araw, nabash na rin ako eh. I was in college in Fiati University sa Manila. Doon ako nag-college eh. So first year ko doon ay nagkaroon ng tryout sa basketball. Nagkaroon ng tryout. So sabi ng pisang ko na 5'9 ang height niya, eh ako naman ay 4'11 lang naman. Parang 4'11 lang naman. Sabi niya, pinsan, mag-tryout tayo. Ayoko, sabi ko, ayoko. Ikaw na naman tangkad ka eh. Hindi, akong bahala sa'yo, papasok kita. Ay di, pag tulak ng tulak sa akin, nag-tryout ako. Nung makita ko ng coach ko, sabi niya, ayan bang ganyang kaliit na ipapasok mo na player natin ng university? Sabi sa akin, di babash ka kagad, di ba? Pero sabi nung trainer namin, pasok mo yan. Parang ano ko, 12 ang player, pang 13 ko, para ako si Judas. Yung pangalo talaga, pang 13. Para pag wala na, graduate na lahat, ikaw na ipapasok. Pero yun, tinanggap ko kasi may libre ang ang tuition. Sa madalit sabi, pumasa naman ako. Para ako noong araw, kung di sa pagmamalaki, kilala niyo si Hector Calma, para po ko si Hector Calma, ang galing ko magdala ng bola, hanggang pag-uwi ng bahay, dala ko yung bola. Inuwi ko yung bola. Kalauna naman, di syempre medyo nagkakalaman-laman ka na ng konti. Sabi naman mga classmate ko noon, ang liit-liit mong tao pero chick boy ka naman pala. No? Wala nakakit ng joke. Chick boy ka naman pala, ang liit-liit mo. No? So ang daming basher, pag tingin mo, hindi ko akalain talaga na yung purpose ng Panginoon sa akin, hindi lang sa mga ganong bagay. Life goes on, yung journey natin sa buhay, and I found out, at the age of 30 plus, hanggang ngayon sa tinatatayuan ko, can you imagine mga kapatid, nandito ako sa harapan nyo, nagpipreach about the good news about Jesus Christ. Sino itong maliit na tao na nakakapuwing? Tama? Hindi siya hinagap, hindi ko inakala na dito ako tatayo sa pulpito, magpapahayag ng mabuting balita tungkol kay Kristo Jesus. And all these things, it's all because the grace of God. Panginoon, salamat. Kung ginawa sa akin, pwede rin gawin po sa inyong lahat. Huwag lang kayo matakot, mga kapatid. Ang sabi ko kanya, if you are willing, if you are available, no? I-offer mo sa Panginoon kung anong meron ka. And all these things naman talaga galing sa Kanya. Parang ibinabalik lang natin. Hindi atin yan. Hindi natin pag-aari yan. Yung katawan natin, hindi natin pag-aari. Kaya kung available ka, magpagamit sa Panginoon, kaya niyang gumawa ng milagro. And the miracle starts from you. It is in your hands. The miracle is in your hands. Wala sa ibang tao. Magsisimula sa inyong sariling kamay. Ganyan ang nangyari sa young boy. Yung bata dito sa kwento, pwede naman niyang wag ibigay eh. Tama? Ay, joke ko nga dito, siguro nilapitan ni Peter. Alam si Peter, agresibo, di ba? Siguro nilapitan yung bata. Boy, bigay mo 5 tinapay at saka 2 isda. Kung hindi, mapupunta ka sa impyerno. Sabi ng bata, ay, ibigay ko na. Baka tinakot ni Peter eh, di ba? Pero ang point is, pwede niyang hindi ibigay. Pwede niyang hindi ibigay. Pero ginamit nga ng Panginoon. Yes, this boy doesn't have much. Yun na lang natitira niyang baon. Na baka pag nagutom siya, yun ang kakain niya. But, he has something. Meron siyang bagay na pwede niyang ipagkaloob, ibigay kay Panginoong Kristo. That's why yun ang ginamit na multiply po ang lahat ng iyon. Imagine in the wilderness, walang Jollibee, walang McDo, walang KFC, walang Pure Gold, walang Dali, walang mga Alphamart na yan, wala doon.
Wala silang dalang kawali, wala silang kala na panluluto. Anong gagamitin nila? Wala. But this boy, meron siyang 5 tinapay, 2 isda. Gardenia nga lang yung tinapay. Yung isda naman, sardinas ang dala niya. Oh? Ang sarap, di ba? Yun ang ginamit. Ang sabi doon, you don't have much? Yes. But you got something in you that God will use. Why? Kasi yun ang gagamitin ni Panginoong Kristo. And this portion, ito, anong ginawa ni Kristo Jesus nung ibinigay? This is the part 2 of the passage. Verse 11. Nag-uumpisa pa lang po ako ha. Then Jesus took the loaves. Tinan nyo, took the loaves. Kinuha niya. Gave thanks. Tinan yung gesture ng Panginoon to God. And distributed them to the people. Siyempre, una niyang binigyan yung kanyang mga disciples. Tama? Bago yung mga taong tigsi 50 ang mga grupo. Ang sabi dito, afterward, he did the same with the fish. And they all, ina-highlight ko po took, thanks, distributed, all ate as much as they wanted. Ano ibig sabihin dito? Kumain po sila hanggang sa mabusog sila, mabundat yung kanilang mga tiyan, hanggang maglungad-lungad sila. Sabi dito nasatisfied talaga sila. Ang galing, di ba? Pero hindi na, ikaw ba naman, gutom ka, magtatanong ka saan ang galing yan, di ba? Gutom ka na nga. Yung mga tao, kailangan nila kumain kasi gutom sila. They need food. Tinugunan ng Panginoong Kristo. Answered prayer, di ba? So, ang titingnan natin, hindi sapat talaga, konti lang Pero ipinagpasalamat ng Lord. Nakita niyo yung gesture ng Panginoon? Konti. Ipinagpasalamat sa Lord. May kilala ba kayong ganyan? Tingnan mo yung katabi mo. Pag konti, anong reaksyon natin pag konti? Anong reaksyon? Reklamo dito, reklamo doon, kulang dito, kulang doon. Tama, mali? Tama o tama? Tama. Si Panginoong Jesus ko konti. Itinaas, ipinagpasalamat. Hindi sapat ito, sasabihin mo. Yung konti, inirereklamo, kaya hindi ma-multiply ni Jesus. Right? If you want to multiply, si Jesus gagawa ng paraan. Kasi kapag marunong ka magpasalamat, kahit konti lang yan, posibleng i-multiply yan ni Lord. Because God is able to multiply of what you have is not enough. Kayang i-multiply Lord na sa tingin mo, hindi sasapat, kulang, hindi kasya. Yan yung gagamitin ni Lord para ma-multiply ang lahat ng bagay na meron tayo. Do not look at your deficiency, but look to Jesus, who is efficiency. Nagyan natin point. Deficiency naman talaga tayo. Lugi, kulang, bagsak. Yan tayo Yung ating Lord Jesus Christ, very efficient siya. Kaya mo yan, anak. Akong bahala sa'yo, iaangat kita dyan. Yan ang Panginoon natin. Nag-encourage, hindi nagdi-discourage. At lahat naman tayo, pwedeng maging katulad ng ating Panginoong Kristo. Pero after that, ito ang nangyari sa verse 12. Verse 12. After everyone was full. Busog nga, di ba? Siguro, nakahilata na sila doon sa madamoy. Sabi nga, medyo dumidigay-digay pa. O, nagtitinga-tinga pa ibang gala. Sarap, di ba? Sabi nito, after everyone was full, Jesus told his disciples. So, another command. Ang unang command, ang take ko rito hindi naman nangyari yung miracle ng pinagpasalamat ni Lord. Yung personal ko po yan Marami kasi preacher, iba-ibang Sa akin, sa akin, ang revelation ng Lord. Nung ipinagpasalamat ni Jesus Christ yung 5 tinapay, 5 pa rin yun ang ibinaba niya. 5 pa rin yun nung i-distribute niya kay Peter, kay John, kay James, kay Andrew, kay Bartolome, sa lahat. 5 pa rin pong tinapay yun. The miracle happened when the disciples took the bread and distribute to the people. Ulitin ko. Nung kinuha nila kay Jesu Cristo, the same 5 loaves and 2 fish. Right? Nung ibinigay nila ngayon sa mga tao, miracle happened. Sa ating lahat, pwedeng mangyari yan. Because part of the miracle, a big part, nasa atin po. If you want miracle happen, do your part. Rest, the Lord Jesus Christ will do His part. Napuno lahat, nabusog. Tama. Pwede na, uwian na. Actually, sa ibang passage po, ang sabi ng mga disciples, ang recommendation ng ibang disciples, ang sabi nila, pauwi na lang natin, Lord, para walang problema. Tama, no? Walang stress Pauwi na lang sa kanilang bahay. Ang layo po ng bahay nila, wilderness yun. Pero ang sabi ni Lord, hindi. Pakainin muna natin sila. At ito nga ang nangyari, napakain sila. Ang sabi dito, now,
gather the leftovers so that nothing is wasted. Sa panahon natin ngayon, anong sinasabi natin? Yung natira, itabi mo para may ibalo tayo pa uwi. Para may Sharon tayo pa uwi. Yan ngayon ang kapanahon natin. Noong araw may Sharon na talaga. Ayan ang gusto ng Panginoon eh. Yung mga natira, ipunin ninyo, imisin ninyo, no? And look at that. Ano nangyari? So yung mga natira, ano sabi? So they picked up the pieces and filled 12 baskets. So ilan yung disciples? 12. Tama? So alam nyo ba yung kain nung araw, yung basket nung araw? Human size yun. Mga kasing laki natin yun. Ganong karami yung mga ano. So ang dami pa rin nilang maiuwi. Bukod sa busog na busog sila, may baon pa sila, may Sharon sila. And look at that Jesus. Look at that Jesus. Sabi nung isang mananampalataya, Pastor, kung si Jesus niya ginawa, mag-Sharon talaga. Di mag-Sharon tayong lahat. Tayo naman, kahit hindi pa meron pa hindi kumakain, huwag naman kayo mag-Sharon kagad. Hindi pa tapos lahat kumain eh. Dito sa passage, napuno lahat, nabusog lahat, saka sila pinabaunan ng Panginoong Jesus. May Sharon talaga sila eh. Ano sabi rito? With scraps left by the people who had eaten from the 5 barley loaves. Verse 14. The last verse. When the people saw him, nung makita nila, kita nyo no? Kailan nila nakita yung miracle? Kailan nila nakita yung miracle? Ha? After ano? Nung mabusog po ang tiyan nila. But the time na dinidistribute yung tinapay, wala sa kanilang hinuha. Ito yung miracle. Tama? After they ate full, yung stomach nila, sabi rito, people saw him, nakita nila si Jesus Christ, do this miraculous sign, they exclaim, katotohanan, surely He is the prophet we have been expecting. At sinong ginamit dito ng Panginoon? Young boy. The young boy who was discounted noong mga Israelita nung panahon nila, yung hindi pinapansin. Yung hindi kinikilala. No? Even the women nung araw, kita nyo, hindi naman nabanggit, hindi nabilang, pero approximate 12,000 lahat total. Ganong karami. Kaya pala si Apostle Paul, sabi ni Apostle Paul kay Timothy. Ano sabi ni Paul? Don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say and in the way you live, in your love, your faith, and your purity. Nagkaroon kasi ng problema si Timothy. He was a very young disciple ni Paul. So marami siyang mga sinasabi kay Paul, binabash naman ako doon eh, hindi ako tinanggap, binabato pa nga ako. Yan yung naramdaman ni Timothy. Kaya ang sabi ni Paul, huwag kang maglala, hindi nababatay, hindi nababase sa edad lang yan, o sa bata, matanda. You know, tayong mga tao, di ba? Mahilig naman tayo sa experience eh. Hindi mo pa na-experience yan. Ganyan tayo eh, di ba? The more na aged ka na, the more you have many more experience sa buhay, right? Tama? Pero minsan dito sa passage, nakita natin, young boy, walang kamuang-muang po, ginamit ng Panginoong si Kristo. Kaya sabi ko kanina, yung katabi mo, kahit walang kamuang-muang, walang alam, nag-church lang dito, pwede siyang gamitin ngayon ng Panginoon for His own miracle sa buhay niya. At pwede rin siyang gamitin para sa ating lahat, just like the young boy. Hindi porke may edad ka na, bata yung katabi mo, o sino pa yan, lahat po tayo pwedeng gamitin ng Panginoon for His glory. And this young boy at the early age, ginamit po siya. If this young boy used by God, sabi rito, pwede rin po tayong gamitin lahat ng Panginoon. The Lord, we will continue to use us para i-multiply kung anong meron tayo. Kaya nga kung gusto mong multiply yung possession mo, yung anong meron ka, ang mahalaga po mga kapatid, unang-unang titingnan natin sa sarili natin, yung posisyon po natin sa Panginoong Jesus. If you know your own position in the feet of Jesus Christ, then ano man ang hilingin natin, ibibigay sa atin ng Panginoong Jesus. Kasi alam yung posisyon mo eh. Second lang yung ating possession. Lahat ng possession natin ang galing sa Kanya. Pwede niyang pagyamanin lahat yan na meron tayo. Doblehin at i-multiply. Yung bata dito, pag tinignan natin, walang kamuang-muang eh. Tama? Sinong bata ang naalala niyo sa Old Testament? Na wala rin kamuang-muang, pero ginamit siya ng Panginoon. Sino po naalala niyo? Si David, right? David at his early age, 16 years old, inutusan ng tatay niya, David, pumunta ka roon sa Valley of Elah. Nandun yung kapatid na mga warrior, mga sundalo, right? 2 Samuel chapter 17, 1 Samuel 17 chapter. Mamaya pag-uwi niyo, basahin niyo.
Inutusan lang ng tatay niya na magdala ng tinapay. Tinapay din para dun sa kanya mga kapatid na lalaban dun kay Goliath. At 40 days, Goliath, hinahamak niya ang bansang Israel, yung mga sino sa inyo ang lalaban sa akin? Kapag ako natalo, alipinin ninyo kami. Pero pagka kayo natalo namin, alipinin namin kayo. David, a young boy, may dalang tinapay, narinig niya, sabi niya doon sa mga isa sa sundalo, sabi niya, sino ba yung na yan? Higante na yan, no? Ang sabi noon, siya si Goliath, Philistine, hinahamon ang bansa natin na sino man ang pwedeng lumaban sa kanya. Wala nga pong lumalaban kay Goliath kasi ang laki, higante. Ang lahat, kahit si King Saul, takot na takot. Takot na takot si King Saul. So 40 days, imagine, 40 days, 3 times a day, hinahamon niya ang mga Israelita, walang lumalaban. And here, a young boy, may dalang tinapay para bigay lang sa kanya mga kapatid. Tinanong yung isang sundalo, ang sabi niya, who is this uncircumcised Philistine? Sa Tagalog, ano yon? Sino ba tong supporter na ito nanghahamak sa bansang Israel? Ayun talagang Tagalog Anong gagawin natin? Di ba? Yun talagang Tagalog. Sabi ni David narinig niya hinahamak ang bansang Israel na ang Diyos ay buhay na Diyos. Lumapit siya ngayon kay King Saul. Lapit siya. Si 9 feet 6 ang height ni Goliath. Ang laki talaga. Sabi niya kay Saul, ako ang lalaban sa Philistine na yan. Sabi ni Goliath, ano ba yung dala mong yan? Tinapay? Gardenia? Para sa iyong mga kapatid? Right? Walang minamali talaga mali talaga Pero sabi, ako po ang lalaban sa Philistine na yan, naghahamak sa ating bansa. O sige, isuot mo tong aking yung tawag doon, panlaban niya, yung armor. Pinasuot kay David para sabi nito, bigat, ang laki ni Saul O sige, wag na yan. Ito yung espada ko. Sinuksok yung espada, bagsak na naman siya. Ang laki ng espada ni Saul ano meron ka kayo? Sabi niya, meron ako. Slingshot. Slingshot, parang baliwala lang, right? Slingshot. But yung slingshot niya, he has 5 stone. Isa lang po ang nagamit niya. Isa lang po. Yung Valley of Elah, nasa bandang kabilaan sila, mataas sa bundok, pababa yun Nung lumaban si David, siguro sabi pa ng kapatid niya, tumigil ka nga, umuwi ka na doon, alagaan mo na yung mga tupa ni tatay. Sabi ng mga kapatid niya kapatid niya yun unang-unang basher niya, mga kapatid niya. Parang sa atin din, pag naglilingkod ka sa Panginoon, ang unang-unang basher sa'yo talaga yung malapit na mahal mo pa sa buhay, sasabihin siya, tumigil ka na dyan sa paglilingkod niya, napapagod ka lang yan, nakakasakit ka lang dyan, wala ka naman nakita dyan. Parang yung kapatid ni David. Ang sabi ni David, hindi. Ako ang lalaban sa higante na yan. So, nung lumalakad na offensive pa nga si David, siya ang lumapit tumatakbo siya Dala yung slingshot. Ang sabi ng mga sundalo siguro, patay tayo dito, Brad. Talo tayong lahat dito. Ang liit Right? Pero one shot, tinamaan si Goliath. Dito, sentro. Bumagsak si Goliath. Boom! Alikabok. Too much alikabok. Natatawa sa aking kwento. Alikabok. Malakita. Right? Dating ngayon si David, lapit. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Pinugutan niya ng ulo si Goliath. Ang ginamit na pampugot sa ulo, yung sword ni Goliath na napakalaki. Nung itinaas niya ang ulo ni Goliath, ang sabi ng mga Israelita na duwag na duwag, takot na takot, lumaban sa isang higante, pero isang bata na ginamit ng Panginoon, tinalo ang higante, they are all victorious. Ang sabi nila, panalo tayo, win tayo. Kanina ang sinasabi nila, hindi kaya. Pag pinipreach ko ito, kaya rin natin. Si Goliath, anumang Goliath meron tayo sa buhay natin, kaya natin talunin. Tama. Pero binabaligtad ko minsan yung mensahe. What if? Kung isa tayo dun sa mga Israelita na takot na takot nung una, walang panlaban, takot tayo. There is one little boy in the name David. Siya nga naging hari pero hindi lumuklok agad sa upuan Tama? In the name of David. David means in Hebrew word, alam niyo kung ano? Beloved. David means beloved. Sa sobrang pagmamahal ng Panginoon, ginamit si David para iligtas sa kapahamakan ng mga Israelita. And by this time, sa atin ngayon,
on behalf of us, para tayong mga Israelita na talunan, wala tayong pag-asa, wala tayong inaharap. There is someone who came from heaven in the name of Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Si Jesus po dumating para sa ating kaligtasan lahat. Kung merong David nung panahon nila, sa panahon natin yon, merong Jesucristong dumating para isalba tayong lahat. That's why, kung victorious si Jesus Christ, victorious din po tayong lahat. At sabi ni Paul, we are more than conquerors. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Salamat. The greatest ability that you have is not the ability to speak on the pulpit. Hindi naman po ang abilidad nito ang pwedeng gamitin ng Panginoon. Ang pinakamahalaga sa lahat, yung availability talaga natin. Kanina pa ako paulit-ulit sa inyo, para ako sirang plaka. Yung availability po natin, yan yung pinakamagandang i-offer natin sa altar. Why? Anything na in-offer natin sa Panginoon, it will not in vain. Hindi masasayang po yan. Lahat ng pagpapagal natin, it will not in vain. Lahat po may reward galing sa ating Panginoong Kristo. Let us all bow our heads and close our eyes. Father, we thank you. Pinupuri ka namin, Panginoon, in the highest praise, glory, and honor. Salamat po to remind us for this message, O God, na you are not looking sa status namin, but you are looking on our availability, not just only for our possession, ability, but Lord, who we are. Sino kami? Parang walang kakayanan. Pero salamat sa biyaya, kahabagan ninyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. Purihin ka, sambahin ka sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.